Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Oppo A5i, sulit ba i-purchase ngayong 2025? Tara, let's go! Ayan, another video na naman tayo, and this time itatake naman natin ang Oppo A5i kung sulit ba siyang i-purchase ngayong 2025. So ito ay na-unbox, game test, and review na natin to nung mid-2025, nung June or July ata yun, and sobrang mura lang kasi ng device na to. Tapos ngayong bare months, mas mura na siya. Ngayong payday ay nasa around 8 to be exact. Pero ang SRP neto for the 4GB 64 is 4,699. Tapos yung 4GB 128 is 5,099 pesos. 999 pesos. So yung 4GB 64 niya ngayon sa online is 3,800. Tapos pag dito pa kayo bumili sa ating View products, pag ginamit niyo yung ating special voucher, baka makuha niyo to ng sagaran 3,500 pesos. Depende po sa offer sa inyo. Usually up to 1,000 pesos naman ang off ng voucher. Minsan 600, 700, or 800 pesos. Tapos, yung 4GB 128 niya, naglalaro na lang sa around 4,800 pesos. So, napakamura na Oppo A5i with Snapdragon 6S Gen 1 chipset. And dito sa ating video na to, bibigyan ko kayo ng overall impressions or yung saloobin ko dito sa Oppo A5i kung sulit ba talaga siya ngayong 2025. Kasi syempre, ang daming nagtatanong din, Lods, ano ba ang perfect na smartphone na pwedeng bilhin ngayong holiday season na papalapit na, 'di ba? Yung Pasko, marami na lang ngayon nanonood, nagpaplano, pero ngayon meron na ring bare months or payday sa mga bagong sahod na nakapag-ipon na nagde-decide bumili ng smartphone. Ayan, baka mapusuan niyo ang Oppo A5i. Napakamura, 3,000 to 4,000 pesos ang pinakamura at 4GB 64. May magtatanong niya, Mating Lods, okay bang 64GB? Maliit na yan. Yes, to be honest, maliit naman ng 64GB. Pero depende kung magkano nyo siya nakuha. Kung nakuha nyo itong Oppo A5i sa halagang 3,000 or below 4,000 pesos, napakasulit po ng Oppo A5i na yan. Napakasulit po ng Oppo A5i na yan. Kumbaga, isa to sa pwede natin ma-recommend na budget smartphone na hindi nyo ma-purchase na sobrang mura lang. Ang isang very interesting dito sa smartphone na to is yung kanyang chipset. Yung chipset niya kasi is the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. So yung chipset na yan, to be honest, hindi naman siya mabagal. When it comes sa specs niya, 2.1 GHz siya, tapos Adreno 610. Yung 610, I know matagal na GPU yan ng Snapdragon. I think nasa na yan mga 2019 or 2020 nakikita ko na Adreno 610 So, ilang taon na yung GPU na yan, pero tignan nyo naman, alive and kicking pa rin for a budget smartphone. Dati kasi nasa mid-range, high entry yung Adreno 610, pero ngayon nasa budget level na siya. Pero yun, specs-wise, yung 6S Gen 1 okay siya, hindi siya mabagal. Pero mag-share talaga ako ng thoughts sa Oppo A5i ko when using it sa gaming. Hindi siya smooth. Yun lang talaga, hindi siya smooth. At grabe yung mga frame drops na including Mobile Legends. Nung naglalaro ako dito ng ML, tinatap ko siya for parang nasa menu lang, nag-open tayo ng mga iba't ibang sa menu. Matagal siya mag-response. At yun nga, sa ML, naka-high settings na tayo, nag-frame drop siya. Mas malala yung pagka-frame drop niyan pag nag-screen record kayo. Sa COD, hindi ako nakapaglaro ng maayos ng nag-screen record tapos naglalaro. Yun yung pinaka-hassle na experience ko sa Oppo A5i and Oppo A5X na merong 6S Gen 1 chipset. Siguro ang main iniisip ko siguro baka yung RAM hindi enough. Pero hindi eh. Merong mga ibang brands sa 4GB of RAM, kayang-kaya naman mag-screen record while playing. Pero dito, yun lang naman yung isang napansin ko. Sa screen recording, hindi siya ganun ka-playable pag naglalaro kayo. Kasi syempre mga iba nating consumers, naglalaro sila, ini-screen record nila. Huwag nyo nang tangkain dito sa Oppo A5i. Sobrang hassle. Pero when it comes sa gaming, ML, COD, on Earth Kings, nakakalaro naman tayo pero hindi siya smooth or meron tayong mga frame drops. Huwag nyo na rin balaki maglaro ng Genshin dito. Hindi kaya for the 64GB. Pag 128 naman, malalagay nyo pero asahan nyo na hindi rin smooth ang paglalaro nyo ng Genshin. Pero when it comes sa day-to-day tasks, normal things or casual things lang naman ang gagawin nyo sa Oppo A5i, 6S Gen 1 ay kayang-kaya naman yan i-handle. So, no worries about dyan.
doon lang talaga tayo naka-experience ng medyo problem sa gaming side. Kaya hindi ko po ito marerecommend sa mga gamers or mga budget gamers natin. Pwede to sa mga casual users lang. Ang pinaka gusto ko sa Oppo A5i Real Talk camera. Itong smartphone na to ang magpapatunay na hindi po sa taas ng megapixel nagbabase ang ganda or linaw ng isang camera. 8 megapixel ang rear camera nito, 5 megapixel ang front facing camera. Pero yung quality niya mas maganda pa doon sa 32 megapixel ng Xiaomi Redmi A5 at Poco C71 na meron 32 megapixel na sobrang wash out ng quality, and even Realme C61 na merong 50 megapixel pero basura yung quality. Dito sa Oppo A5i 8 megapixel pero ang linaw. So yun yung isang nagustuhan ko dito sa Oppo A5i, and no worries, magbibigay ako ng photo samples na dito sa ating video. Magbibigay ako para rin mapatunayan sa inyo na magandang overall quality ng photos ng Oppo A5i. So yun, nakakatuwa naman na nandun pa rin yung brand ni Oppo when it comes sa ganda ng camera. So again, low megapixel pero maganda ang camera performance netong device na to. So sa mga photo-centric consumers, eto, maganda pong i-recommend to. Murang-mura, maganda ang mapoprovide sa inyong camera. And when it comes to speakers, nahalata ko nga, meron siya single speaker, pero it can volume your device up to 300% volume. So, ito yung mga ginagawang getup ngayon ng mga brands. Kung hindi nila ma-meet ang dual stereo speakers, tataasan nila yung mono speaker. So, yun nga, 300% volume dito sa Oppo A5i, okay naman, malakas. Pero, since hindi siya stereo, expect nyo na hindi maganda bass quality. Malakas siya, hindi siya tunog lata, pero hindi ko gusto yung bass quality niya. Yun lang naman. Pero loudness nandoon. Malaki rin naman ang battery capacity ng Oppo A5i, 5100 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So, malaki ang battery rin naman itong device na to, at ang maganda dito, huge advantage to ng Oppo A5i sa mga ibang competitors niya sa charging rate. Usually sa mga 3,000, 4,000 ang ino-offer is 18 watts, 15 watts. Barang ang bihira tayo makakita ng 33 watts eh. Pero dito sa Oppo A5i, napakamura nag-offer ng 45 watt fast charging rate. Kaya yung 5,100 mAh na yan, maning-mani lang yan i-charge ng Oppo A5i. Less than 1 hour lang, full charge na itong device na to. Yun yung isang napagandang feature netong smartphone na to. Whereas when it comes sa water protection, meron din siyang water protection IP54. So, pag natalsikan to ng tubig, ayan, maano naman siya, mapoprotection na naman din siya. Kung nalublub to ibang usapan po yun. Pero pag mga minsan, sobrang saglit lang, baka possible na hindi siya masira. Pag kunyari nahulog siya, tapos pinikap nyo agad, ayun, meron pa naman sigurong protection sa ganun. Pero pag nahulog nyo siya ng sobrang tagal, mga 1 minute or 30 seconds, ayan, baka there's a possibility na makompromise yung loob niyan. Pero IP54, pwede lang yan sa mga talsik ng tubig. For example, gagamitin nyo to as a navigating tool, sa mga motor taxi riders natin. Ayan, meron din siyang protection kahit papaano. Ang maganda rin sa Oppo A5i, yung design, very premium for its price tag. At kinuha ko ulit yung red, kasi sa Oppo A3X ko, red din yung kinuha ko, na sobrang ganda. Parang tinatawag ko nga tong wine red. And very premium for a budget smartphone. Hindi nyo akalain na ang presyo lang nito 3,000 to 4,000 pesos. So again mga ka-J-Vlog, ang tanong dyan, Lods, sulit ba ang Oppo A5i? Kung makuha nyo to ng 3,000, 4,000, definitely sulit siya. Pero kanya sa SRP niya na 5,000 plus, for me, medyo nagiging skeptical ako sa chipset niya. Kaya kung makuha nyo to ng 3 to 4,000 pesos, okay na okay siya, especially the 128GB, hanggang mura pa siya. Grab nyo na yung chance na makakuha ng isang smartphone na maganda ang camera performance. So dito lang yan sa ating view products. Sulit din naman itong Oppo A5i, depende na lang kung magkano siya nakuha. Once again, sulit naman ng Oppo A5i, depende na lang kung magkano niya siya nakuha.